siguro kung kanino naman. Kanino pa, hindi si nanay. Kaya ito na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Mayor Vico Soto. So, ayan po, pinakilala ni Bossing Vic Soto ang kanyang anak sa isang pagtitipon o proclamation rally. Ipinakilala po niya na ito daw po si Vico Soto ang susunod na presidente ng Pilipinas. Kasi kapag sinabing susunod na presidente ng Pilipinas, March 28 po ito nangyari. At ito po ay rally, ayan. Sa rally nila, campaign rally doon po sa Pasig. Kapag kasi binanggit mo yung susunod na presidente ng Pilipinas, medyo magiging mataas ang iyong expectation doon sa tao. Talagang marami kang maiisip na nagawa nito, resibo, di ba? Napakarami tsak nitong nagawa sa Pasig City. Ngayon po, kapag kasi ako namimili po ng kandidato, like katulad noong 2022 election, ang akin pong sinuportahan na presidentiable ay si Yorme Isko Moreno. Hindi naman po may kakaila na ako po ay sumusuporta kay Yorme Isko Moreno noong 2022 election. Magpasa hanggang ngayon na kumakandidato siyang mayor ng Maynila, sumusuporta pa rin po ako sa kanya dahil ako'y naniniwala sa kanyang mga resibo. Napakarami. At tinamad nga akong basahin kung ano ang mga achievement ni Yorme noong pong 2022 election na makita ko yung mga nagawa niya sa Maynila. Hindi ko na binasa lahat kasi napakadami. So ngayon, narinig ko itong balita na ito dito kay Vico Soto. Kainitan to ng mga issue patungkol kay Digong, patungkol sa pagkakahuli kay Digong, ganyan. Ngayon ko lang po ito na isipang i-vlog na ako po, nung binanggit ni Bossing Vic Soto itong bagay na ito, na susunod na presidente ng Pilipinas si Vico Soto, ano ba ang mga qualities na meron si Vico Soto para maging susunod na presidente? Ngayon po alam nyo, ito napakamababang loob ni Vico Soto. Hindi natin maitatago yan. Yun yung nakikita natin sa kanya. Ngayon, hindi daw po siya gumagamit ng malaking makinarya para po sa kanyang kandidatura. 10 taon na daw po siyang politiko pero hindi po siya gumagamit ng mga taga-kabit ng mga tarpaulin, napakaraming mga tarpaulin na katulad na ginagawa ng ibang mga kandidato. Wala daw po siyang ganyan. So ako, napasyal ako ng Pasig City, meron akong mga kamag-anak dyan, meron akong mga kakilala dyan nakatira, may mga kaibigan din tayo na vlogger dyan nakatira. Meron po akong ibang mga nakakausap na hindi naman po ganon kaganda ang sinasabi about Vico Soto. Ito po galing mismo sa taga-Pasig to, hindi po galing sa akin. Hindi daw po nagpapagawa ng mga eskwelahan at ospital itong si Vico Soto. Alam niyo po, meron po akong mga nakikitang ibang mga mayor na nagpapagawa sila ng mga ospital. At kapag nagpagawa sila ng ospital, yung mismong mga kababayan nila na talagang doon nakatira, lehitimo, na taga doon sa bayan nila o taga doon sa syudad nila, hindi po nila pinagbabayad ng bill sa ospital. Bukod pa sa meron pa po yung mga PhilHealth. Ngayon, etong si Vico Soto, meron na ba kayong narinig na pinagawa nitong ospital? Isa pang hindi pinapagawa nitong si Vico Soto, paaralan. Parang bakit nga ba? Bakit nga ba kulang ang mga pinapagawa o hindi nagpapagawa ng paaralan etong si Vico Soto?
ano ba, nagtitipid, 'di ba? Meron siyang proyekto, nakita natin yung ginagawang palengke. Okay, maganda 'yan na mga ginagawang palengke. Pero alam niyo po, ang ganda ng palengke minsan iniaayon yan sa lugar. Katulad po ng nangyari sa Davao City. Napakaganda po ng palengke ng Davao City. May mga escalator pa. Yung ibang parte may aircon pa. Pero alam niyo po ba, na napakababa po ng mga namamalengke, yung bilang ng mga namamalengke, yung mga nagkapwesto doon sa bagong palengke ng Davao City, hindi po pumapasok ang tao sa sobrang ganda. Siguro ayaw ng mga tao ng ganong palengke, ng ganong itsura kasi iniisip na nila kagad mahal ang bilihin, kaya bakit ka pupunta doon? At yun po ang naging problema dyan sa Davao. So sabi ko parang siguro baka iniaayon ni Vico Sotto itong kanyang proyekto na maganda. Kaya lang, ang isip po kasi ng mga Pilipino, ganun. Kapag maganda, ang isang lugar, mahal. Diba? Kaya po, okay, may proyekto, palengke. Pero diba, yung iba, mga renovation lang. Naalala ko nga nung mga nakaraang panahon, merong isang proyekto si Vico Sotto. Yung parang ano lang, PWD ramp, yung daanan lang ng mga naka-wheelchair. Medyo parang overpriced at yan po ay nabalita. Nabalita yan sa mga mainstream media na kino-question yung ano na yon, yung proyekto na yon ni Vico Sotto. So, siguro overall, baka marami nga talagang ibang proyekto si Vico Sotto, hindi lang siya tumututok sa mga ganon, mga ospital, paaralan, hindi katulad ng ginawa ni Yorme Isko Moreno na talagang makita mo pati pabahay, pati Manila Zoo ni-renovate, mga tulay pinaganda, yung mga park ni-revive, pinaganda, Arroceros Park, napakaganda niya, napuntahan ko yan. Alam niyo yung napaghahambing ko lang kasi si Yorme, nakita na natin kung ano ang nagawa nito sa Maynila. Ngayon si Vico Sotto, parang kulang. Parang para sa akin, kung ikukumpara natin sa kumandidatong presidente noong 2022, si Yorme Isko Moreno dito kay Vico Sotto, parang kulang, 'di ba? Parehas silang artista. Parehas pogi, 'di ba? Syempre, anak ni Vic Sotto yan, saka ni Dina Bonibi. Pero, di ba, yung akin, parang nakukulangan talaga ako para maging matawag na susunod na presidente etong si Vico Sotto. Marami pa siyang patutunayan. Kailangan pa niya siguro dumaan muna sa Kongreso. Kailangan niya siguro dumaan muna sa pagiging senador, bago niya maranasan ang pagiging presidente. Marami pa po siyang kakaining bigas para sa akin. Para sa akin. Nakukulangan ako kay Vico Sotto para tawagin pa ngayon na susunod na presidente. Wala tayong kahit ano man lang na pagkontra sa kanila pagdating sa kay Bossing Vic Sotto. Idol natin yan. Lumaki tayong nanonood tayo ng Itbulaga. Actually, nung labanan ng Itbulaga ng TBJ, ng Tito Vic and Joey at Itbulaga ng Channel 7, ako po ay mas kumakampi pa nga talaga kila Bossing Vic Sotto. Dahil ako po ay lumaki ako na ang pinapanood namin kada tanghalian ay Itbulaga. Wala akong wala akong masabi diyan. Tito Vic and Joey, di ba? Subok na talaga yan, mga komedyante, talagang magagaling. Etong si Tito Sotto, muntik ko pang iboto yan na vice-presidente dahil naisip ko na mas okay etong vice-presidente na iboto. Dahil siya ay maraming nang napatunayan. Marami na ito nagawa etong si Tito Sotto. Pero kay Vico Sotto, siguro kailangan malampasan niya muna yung nagawa ng kanyang amain, no? Bago sa tawagin na susunod na presidente. So, eto lang naman po yung opinion ko lang. At kung ano man din po ang inyong opinion, pwede nyo pong i-comment dyan sa baba. At basta ako, ang sinasabi ko lang, hindi pa napapanahon na
dapat tawagin o pwedeng tawagin na susunod na presidente si Vico Sotto. Kailangan muna mas marami pa siyang proyektong magawa, mas marami pa siyang maipakita, at mas marami pa siyang ma-establish para sa kanyang sarili. Mas marami pa siyang mapatunayan na hindi nakikita na siya po ay parang sumusunod lamang o nagiging sikat lamang o nakikilala lamang dahil sa anino ng kanyang ama. So, yan lang po ay aking opinion. Yan lang po ang aking naisip. Kaya po ito ay aking na-vlog. Na dumaan lang sa akin to itong video na to ng ABS-CBN at naalala ko yung sabi ko, teka, nakalimutan ko to itong vlog na to. Itong video na ito. Hindi ko na-reactionan. So, hintayin natin kung ano pa ba ang mga magagawa ng isang Vico Sotto. Mananalo pa kaya siya ngayon sa Pasig? At siya kaya ay hindi mapapalitan ng ibang mga kumakandidato doon? Kasi, syempre, alam natin na kapag ang tao po ay medyo nakukulangan sa isang nakaupo o incumbent na mayor, governor, congressman, nakakaisip po ang mga tao na bumoto ng iba at sumubok ng baka mas masipag, mas matalino, at mas may magagawa at hindi puro papogi lamang. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup, love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.